Isaiah chapter 9, verses 1 to 7. I think a famous passage every Christmas. Again, Isaiah chapter 9, verses 1 to 7. So, church, hear the word of the Lord. But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea and the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff of his shoulder and the rod of his oppressor you have broken, as on the day of Midian. For every boot of the trampling warrior in battle tumult, and every garment rolled in blood, and will be burned as fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Church, this is the word of the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Sabi po ni Peter R. Ackroyd sa kanya pong naging pag-aaral dito po sa Isaiah, sa buong libro ng Isaiah, the darkness finds its answer in a word of hope. If we will imagine, probably for someone in prison, in a dark room, sabihin po natin, gloomy room, and yet may nagbigay ng note, naisip ko lang po ito, that in few days, your case will be pardoned and you will be set free. Kahit po tayo na nasa loob ng seldang iyon, madilim, at anuman yung mga naranasan mo, marahil nawala iyon bigla because of that simple note na may salita na nagsasabing in few days, you will be set free. The coming days probably, mag-iiba yung mga galaw mo, paano mo ina-approach yung bawat araw, because hindi ka na nakatuon sa sitwasyon na iyong ginagalawan, kundi doon sa parating at naghihintay na araw na maganda para sa iyo. Ngayon ko lang naisip yun, pero here, in our text, sinasabi po ni Peter Ackroyd, katulad po ng sitwasyon ng Israel, dito po sa salaysay, maaring tayo rin ngayon ay patuloy na lumalakad sa kadiliman, dulot ng sarili nating kasalanan. If we will ask, why are we in this kind of situation? Well, we have to admit also that probably because of our sins, of our disobedience, or maybe because of the sin in our land.
Nadadamay po actually yung mga faithful dito po sa time ng Israel. Nadamay po sila dahil po sa kanilang hari. Dahil po sa mga komunidad. At they're reaping the consequences kung bakit ganun yung nangyayari sa kanilang lugar. O kahit po ng buong sangkatauhan, we're all sinners. Subalit, may pag-asa sa buhay. Tama po ba? Lalo't higit dahil ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa sa kanyang ipinahayag na salita at pangako. Kung meron mang dapat asahan ang buhay ng tao, yun ay walang iba kundi ang Diyos. Na sa simulat sa umpisa ay umabot sa sangkatauhan at patuloy na nagniningning, He is brightly shining ang kanyang liwanag bilang ating pag-asa sa kadiliman ng mundo. That's the picture in our text. The incoming, sabihin natin, judgment, pero pinapahayag na rin na kalakip ng judgment ay yung pag-asa para po sa Israel. Ang mensaheng hatid ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito ay, darkness may surround, may envelope, cover us, but the light of Jesus of the Messiah is our steady hope. Again, darkness may surround, but the light of Jesus the Messiah is our steady hope. Para sa mga bata, ito po, write this, our hope rests on Jesus. Not on anything else. Everything will fade away in light of Jesus Christ. All are sinking sand. Again, our hope rests on Jesus. Tandaan niyo yan. At ito ang ating mensahe sa umagang ito. Pinapagtibay ito ng tatlong katotohanan sa teksto. In our verses, in verse 1 to 3, masasabi po nating great light in deep darkness. This can be like the reality sa anumang sitwasyon. There is a great light in deep darkness as what is being prophesied by Isaiah. And in verses 4 to 5, second truth, sovereign king above all kingdoms. Meron mang naghahari sa Assyria, in Babylon during that time, later on Persia, but they are just instruments of God para maganap yung kanyang soberanong plano. There are kingdoms in our world today, superpower also, but there's a sovereign king above them all. Yan po ang katotohanan. Pangatlo, in verses 6 to 7, unshakable hope against earthly hopes. Unshakable hope against earthly hopes. Matindi po itong hope na sinasabi dito sa pamamagitan ng isang sanggol na hihirangin at tatawaging wonderful counselor, right? And his kingdom shall have, in the increase of his government and of peace, there will be no end. Walang katapusan, ano? Akala natin ito na yung, kumbaga yung pagbabago, maaatim natin dito sa lupa. Well, yes, but in the restoration of the whole world, from this time forth and forevermore, sinabi pa po sa dulo, the zeal of the Lord of hosts will do this. Sino pang makakatibag ng pag-asang iyon against dito po sa inaasahan natin sa lupa? Those are the three things or three truths that we can see in the text. Sa mga bata, just write this in a action word: outshine, overcome, and outlast.
triple O. So outshine, because that's what the light does over darkness, and overcome because we have our great King, or we will overcome and outlast. Merong mas mananaig, sabihin natin, na plano sa anumang mga bagay. So sige, una po, great light in deep darkness. Dito po sa ating teksto, sa panahon ng Israel, lalong-lalo na sa panahon in particular ni Isaiah, umabot po sila sa pinakamababang estado. If you thought magulo ang gobyerno natin ngayon, sila po umabot po sa very low estate, not because they have a corrupt government, but corrupt morally, unfaithful, worshiping no longer faithful to Yahweh, but faithful to other gods. Corruption everywhere. Yun po ang estado ng Israel sa panahon ni Isaiah, ng mga propeta kasabay ni Isaiah also. Ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan ang masasabing nagdala sa kanila sa unti-unting pagkahubog sa immoral na pamumuhay at kawalan ng pagmamalasakit sa bawat isa sa pangunguna ng kanilang hari, ng naging hari nila. Again, it comes from the corruption inward because they are already drawn to the worship of false gods, hanggang sa nahuhubog sila ng sinasamba nila, at yun ay magdulot din ng kawalan ng pagmamalasakit sa kapwa, injustices, oppression, abuses sa kanilang kapwa. Again, because naging ganun yung hari po nila. Sa madaling salita, sila ay hindi naging tapat sa kanilang covenant or tipan sa Diyos. Kaya't sila ay humantong sa nakalaang matinding hatol ng Diyos, kung saan sila ay ibabalik sa naging kalagayan nila sa umpisa, bilang mga alipin na naghihirap sa ilalim ng paganong bansa. If you remember, before the so-called family of Jacob, the family of Israel, enslaved in Egypt, they are reaping, probably living the life sa ibang bansa, sa pangunguna rin ng hari roon. The judgment of the Lord, if you will not be faithful in our covenant, yes, there will be curses. If you will obey, blessings. But if you will not again obey, babalik kayo sa sitwasyon nyo. That's the picture. You will be again living in another land, and you will live under them as slaves. And you will not enjoy the worship of me, because you are no longer in the temple. Wala na yung templo sa inyo, na-destroy nga rin eh. You will worship in other countries. Kumbaga, hindi full yung experience ng pagsamba. And if you want to know where can we find this, in Deuteronomy chapter 28, in series of verses, verse 15, basahin po natin dito. Ito po yung mismong sinabi ng Diyos. But if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all His commandments and His statutes that I command you today, sabi po dyan, then all these curses, marami po yun, shall come upon you and overtake you. And then in verse 59 to 60, one is, the Lord will bring on you and your offspring extraordinary afflictions, afflictions severe and lasting, and sicknesses grievous and lasting. And He will bring you upon you again all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. And the Lord will scatter you. Again, i-exile sila, actually. That's the other word. Among all peoples, from one end of the earth to the other, and there you shall serve other gods of wood and stone, which neither you nor your fathers have known.
and the Lord will bring you back in ships to Egypt, a journey that I promised that you should never make again. And there you shall offer yourselves for sale to your enemies as male and female slaves, but there will be no buyer. Gugustuhin ba natin ito kung tayo yung mga taong ito ng Israel? Well, no, Lord, we will not do that. Pero unti-unti, hindi nila akalain, nawawala na pala sila sa Diyos. Hindi nila akalain na seryoso ang Diyos sa umpisa. Kung hahantong kayo sa ganyang sitwasyon o estado, I will execute the judgment that we have agreed together. At this point in time in Isaiah, humantong na sila sa ganong sitwasyon. Nasa tip na, kumbaga, yung pag-i-spill na yung judgment ng Diyos. Kaya't hinirang na propeta si Isaiah bilang tagapaghatid ng mensahe at tagapagsalita ng Diyos para bigyang hatol, hindi lang po hatol, pati dalhin sa pag-asa ang Israel. Kaya po, hinirang si Isaiah. Kasi kailangan po ng representante ng Diyos para iparating itong judgment na ito. But at the same time, to give them, to point them to the restoration after judgment. The hope. Nangusap na ang Diyos kay Isaiah sa nakaambang hatol sa Israel. In the early chapters, mababasa na po ninyo dyan yung paano po ipinahayag ng Diyos yung puso niya, yung galit niya sa Israel. And through the words of the Lord through Isaiah, makikita na po natin. But in particular, in the last verse of chapter 8 before chapter 9, makikita po natin dyan, and they will look to the earth, but behold distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be thrust into thick darkness. Parang nakatusok sila ng gusto dun sa thick darkness. Parang nasusuffocate sila. No? Sobra po yung hatol na ito ng Diyos. Again, because they deserve it. And that's what the covenant, the agreement is. Ang katuwiran ng Diyos ay nangangailangang maisakatuparan, yung righteousness po ng Diyos ay nangangailangang maisakatuparan at ang kanyang hustisya para managot ang mga sumuway sa kanya at hindi siya tunay na tinanghal bilang kanilang Diyos. Baka po mag-wonder tayo kung bakit ganito yung sitwasyon, kung ano man yung sitwasyon natin sa buhay. Well, in the first place, there is a God that we should recognize. And if we are going through some kind of circumstances that is not pleasing, we'll recognize that it is because of us, in light of who God is. Ngunit, sa kabila ng nararapat na hatol ng Diyos sa Israel, ay ang pag-asang nagpapahayag ng kanyang tapat na pagmamahal sa kanila. Para ang Diyos ay parang ama o magulang na makulit ka eh, kailangan mong mapalo. Sinabi ko na eh, huwag mong gagawin eh. Mahal kita pero gusto kitang mabago. Out of it is a heart na nagmamalasakit po talaga sa Israel. At ayaw magpatuloy sa ganong klaseng pamumuhay. Gusto silang sagipin ng Diyos. But there is a righteous judgment na nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. And these are now the words in our text na nagbibigay po ng pag-asa dito po sa mga taong ito. Sinabing sunod sa Isaiah 9 verses 1 to 3, basahin po natin. But, right from that conjunction already is a hope. Sabi, but there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun
and the land of Naphtali, but in the latter time he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, the Galilee of the nations. The people who walked in darkness have seen a great light. But those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. At the same time, nagbigay po ang Diyos ng larawan ng mangyayari matapos po yung hatol sa kanila. Sa kabila ng matinding kadiliman, imagine the judgment of the Lord, the darkness. Sa makabila ng matinding kadiliman ng kanilang haharapin sa kamay ng makapangyarihang bansa ng Assyria, nagagamitin ng Diyos para sila ay maparusahan, ay ang kanya rin habag sa kanila. Dinedeklara ng Diyos, let me jump right away to the so-called ultimate fulfillment. Okay? Kasi po sa propesiya, meron pong tinatawag na immediate and merong far fulfillment. And what I can also say is merong ultimate fulfillment. Masasabi po natin dito na, kasi sinasabi yung iba ay, pag binasa yung Isaiah in a Christian lens, si Kristo to eh. Yung iba hindi po eh. Iisipin nila hindi si Jesus yan, yung partikular na hari na magpapanumbalik ng bansang Israel. But not only that we are Christians, but Jesus says also that all promises of God find their yes in Christ. Sabi po pala ni Pablo po yun. And Jesus also said that the Psalms, the law, the Psalms, and the prophets points to me. So, pero ito po yung magandang nangyari nung si Jesus ay dumating. Kasi po, dinedeklara ng Diyos na sisibol ang liwanag sa kung saan sa mismong lugar ng Zebulun, which is, nandoon po yung Nazareth. Si Jesus po pinanganak sa Bethlehem, yes, pero namuhay po siya sa Nazareth. That's where Zebulun is situated. Sisibol po yung liwanag kasi doon din siya magsisimula going to Galilee. Una niya pong ministeryo kung saan manggagaling si Jesus na Mesiyas at sa Naphtali. Naphtali is also the area of Galilee, kung saan doon unang nagministeryo si Jesus. Naphtali also is called the Galilee of Nations because may mga iba pong mga tawag po dito, mga ibang mga nationality doon po sa Galilee. Hindi lang po mga Hudyo. Sa Matthew chapter 4, 14 to 16, ginamit po actually itong fulfillment ni Isaiah, ni Matthew, doon sa tekstong iyon. Higit na naisakatuparan ito ni Jesus sa kanyang pagdating in the prophecy of Isaiah. Hindi maikakaila ang kasiyahang idinulot sa mga lugar na ito sa kabila ng paghihintay sa katuparan ng pag-asang ito mula sa sinabi ni Isaiah. I like the picture here. Maybe, I don't know, naisip ko si Ate Neri kapag nagtanim, may mga bunga, yung kasiyahang iyon, right? Sa mga nagfa-farm. As that kind of joy at the harvest, yun po yung mararanasan nilang kasiyahan sa pagdating ng liwanag na ito. Tayo rin mismo ay humaharap sa matinding kadiliman. Ano man po yung kadiliman na bumabalot po sa atin. Maaaring ang iba sa atin ay dumadaan sa hindi kaaya-ayang sitwasyon sa pamilya,
That's, huwag po nating i-cover yon. I'm not saying also to uncover it, but to admit, yes, we are in this situation. Hindi kaaya-ayang sitwasyon marahil sa trabaho. Struggling also in our jobs. Merong iba po sa atin, hindi maayos yung relasyon sa ating kapwa, maari sa kaibigan, sa asawa, sa relatives, sa tatay o kaya sa nanay, sa kapatid. O kahit sa pag-aaral, yung iba po marahil, struggling on how they can continue in studies because of financial needs, or maybe they are struggling in their grades or not. Ang iba ay nanghihina sa espiritual na pamumuhay at laging natatalo ng mga temptations. As if parang they are already, katulad ng confession kanina po natin, yung unbelief. The cross is no longer a reality to them because they are always defeated by their sins. They are doubting if they are real Christians. O kaya'y may mga nadadala ng husto sa sitwasyon ng ating bansa. Lalahanin natin, mga kapatid at mga minamahal, na may liwanag sa matinding kadiliman na ating hinaharap. This is also the message of God for you today. Ano man po yung sitwasyon na madilim sa atin ngayon, meron pong liwanag na hatid na mismong sa Diyos lamang matatagpuan. Makakaasa ka patuloy na ang liwanag ni Jesus ang magdadala sa iyo patuloy sa katagumpayan sa kabila ng madilim na landas na iyong nilalakaran. Hindi magtatagumpay ang kadiliman ng iyong sitwasyon sa liwanag ni Jesucristo. This is not like more of, tawag po dyan, breakthrough, no? Pero I'm talking about, you may be defeated in your situation, but not totally because you are in Christ. You may be suffering later on because God will not allow you to mawala yung problema, but that doesn't mean that God wants to destroy you. The love of God, sabi nga, no one can separate us from the love of God in Christ Jesus. Yan po yung una. We have to remember, meron pong great light in deep darkness, which is our Lord Jesus Christ. Pangalawa po, sovereign King above all kingdoms. Sinabi rin po sa verses 4 to 5, for the yoke of His burden. Ito po yung dahilan kung bakit po magkakaroon ng, bakit po yung mga tao na namuhay sa dilim ay nakakita ng liwanag, yes, at magkakaroon ng kasiyahan. Ito po yung dahilan for the yoke of His burden and the staff of for His shoulder, the rod of His oppressor, you have broken as on the day of Midian. Parang sinira yung yoke na nakapasan at natanggal iyon. For every boot of the trampling warrior in battle, tumult, natakot po, no, sa digmaan, every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire. Parang mayroong defeat over the oppressor, and everything will be used para po matupok ang lahat. Actually, linisin din po. Yun yung picture. Ang kasiyahan ay mararanasan ng Israel, sabi po rito, no, sa pamamagitan ng kalayaan nila laban sa bansang umaalipin sa kanila. Kumbaga po, in essence, pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan po ng isang bansa na sumakop sa kanila. Assyria, in the context of Isaiah, later on,
Babylon, and later on Persia, the Greeks, and then the Romans, pagdating po kay Jesus, sa panahon nila Jesus. Para mawala yung judgment, sisirain ng Diyos yung mga bansang ginamit din niya. Nag-okupa sa kanila. The yoke will be broken and they will be released from their enemies and they will have that kind of joy. Imagine that picture. Sa isang banda, naganap ito sa paghatol din ng Diyos sa bansang Assyria nang tapusin kinalaunan ang kanilang dominasyon. If you will go through the writings of the prophets, especially Isaiah, nawala po, na ginudge din ng Diyos ang Assyria. May words of judgment din po sa bansa na sumira sa bansa ng Diyos ng Israel. Yun po yung una, sinira yung Assyria. Pero sa isang banda, nagkaroon ng higit na saysay ito nang tapusin rin ng Diyos ang dominasyon ng sumpa ng kasalanan. There's a yoke of sin in us that no one can simply break. At nangyari po yun, tinapos po yun ng Diyos sa pamamagitan ng pagpasan nito ni Jesus sa krus. Si Jesus po yung nagpasan ng yoke of slavery of sin and death ng buong sangkatauhan. And He said, Tetelestai. When He died, it is finished. Tinapos po yun ng Diyos sa pagpasan nito ni Jesus sa krus. At sa huli, marahil kalakip nung nangyari kay Jesus, yung buong katagumpayan nito ay tatapusin ng Diyos ang kaaway. The slain of the dragon, as I call it also. The serpent, the great enemy, ay i-judge ng Diyos. Which is si Satanas. Sinabi po ito sa Revelation 20 verse 10. Tingnan po ninyo. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever. Akala po natin hindi magtatapos, tatapusin din po ng Diyos ang greater enemy, the Antichrist. Kaya anuman ang kalagayan natin sa kasalukuyan, makakaasa tayong hindi babaliwalain ng Diyos ang lahat ng kasamaan na nararanasan kahit ng mga matutuwid kay Jesus. Sa totoo lang po, parang tayo rin, nagagalit tayo sa sitwasyon ng bansa. For example, that we want na talagang mapanagot yung mga dapat mapanagot. What if hindi? Possibly makatakas sa mga pagkakamali. And many generations again will come at mauulit lang po iyon. Ganun lang po ba yun? Wala po ba talagang hustisya sa mundo? Well, there is. God will execute judgment on them later on, akala po nila. Kaya nga sabi sa Psalm 2, God is simply laughing sa mga tao na akala nila hindi sila mapapanagot. God will truly judge them. So don't be despair. Nakakala po natin walang pag-asa sa mundong ito at palalampasin lang yun. Pananagutin po sila ng Diyos. Well, tayo rin if we will commit that sin. Makaranas man tayo ng kawalan ng hustisya, pang-aabuso sa kapangyarihan, panglalamang sa kapwa, o hindi makatarungang kapalaran, pananagutin ni Jesus ang mga ito na siyang kataas-taasang hukom, the supreme judge ng sangkatauhan. Ang mga otoridad o nasa kapangyarihan ay napapasailalim lamang kay Jesus.
bilang soberanong Diyos at Hari. Hari ng lahat kasama ng kanyang mga hinirang na tao. We will reign with Christ. Yun po yung sinasabi. Pinahayag ito sa Daniel chapter 7:27. Ito naman po yung vision ni Daniel. And the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdoms under whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. His kingdom shall be an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Tila parang instrumento lang sila pala ng Diyos para sa kanyang magandang plano. So that is the sovereign king over all, against all kingdom, above all kingdoms. And third and last, unshakable hope against earthly hopes. Mas partikular na tinukoy ang daluyan ng pag-asang nakalaan sa mga mananampalataya sa sinabi sa huli in verses 6-7. Kasi po, una sinabi, there will be light, there is a light of hope, at magkakaroon ng magandang, malaking kasiyahan because the slavery, the yoke will be broken at mapapanagot yung mga oppressor. Another reason for to us a child is born. To us a son is given. Nakatuon na po ito sa partikular na gagamitin ng Diyos mismo. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Ang lahat ng ito, sinabi po na mga magandang sinabi, ay maisa sa katuparan ng partikular na hari na isisilang taglay ang ekstraordinaryong katangian. By the way, kaya nag-struggle ako when I'm reading the part Wonderful Counselor. Kasi sa iba pong mga bersyon, Wonderful, Counselor. Pero yung iba, sinasabing magkasamang Wonderful Counselor. But other scholars are preferring, no, this one is also wonderful. Hindi lang siya Wonderful Counselor, He is wonderful. And He is a counselor. Ayan po. Again, isa pong partikular na hari ang gagamitin na may extraordinaryong katangian. Again, wonderful counselor, right? Ang naging katapusan ng hatol ng Diyos sa Israel, paano po ba natapos yung exile? Some of us, I'm sure alam po natin. Tinapos po ng Diyos yung pananahan ng Israel sa labas ng kanilang lupa sa pamamagitan ng paghirang kay Haring Cyrus ng Persia. So after po ng power of Assyria over Israel, ang ginamit naman po ng Diyos ay Babylon. Greater, powerful country. Pero after Babylon, Persia po yung sumunod. Sa pangunguna ni Haring Cyrus, na maraming references, in particular, Isaiah chapter 45, 1-13, sinabi mismo kung sino yung gagamitin. In Ezra, ginamit po mismo yung edict ni Cyrus na bumalik yung mga tao na nasa labas ng kanilang bansa, in particular sa Israel, binigyan ng utos or decree na itayo uli yung templo. Kaya si Cyrus ay tinuturing na instrumento talaga ng Diyos. But I think Cyrus will fall short in the description of this prophecy in Isaiah.
hindi ganap na ipinamalas ni Cyrus ang mga katangiang binanggit sa propesiyang ito ni Isaiah. Yes, nanumbalik sila sa Israel because of Cyrus. Is he that wonderful? Is he that really a counselor for all the nations? Considered as mighty God? Everlasting Father and Prince of Peace? You will be entitled or you will have that kind of credentials and attributes? No. And naglast ba yung yung kingdom ni Cyrus? No. Is he from the line of David? No. Natatawa ako, merong pinapanood po kasi na content creator. No. Ganun lagi yung expression niya. But no. Hindi ganap na ginawa po ito ni Cyrus. Si Jesus ang tunay na Cyrus na nasa linya ni David, na nagtatag ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ganap na panunumbalik natin sa Diyos. Si Jesus ang tunay na nagpanumbalik sa atin sa Diyos. Sa matinding kasalanan na meron na nag-enslave tayo ng sin. Si Jesus ang tunay na Cyrus na nagpanumbalik sa atin sa Diyos, sa kanyang katagumpayan sa krus, at nagpapatuloy hanggang sa ganap na pagkabuo ng kaharian ng Diyos. Kaya, ang lahat ng mga inaasam natin na pagbabago dito sa lupa ay tanging naitatag lamang ni Jesus sa krus at hindi ng sino mang walang kasapatan ang kasiguraduhan ng mga pangako. Yung mga susunod na presidente, ang gaganda po surely ng magandang gawin. But we can somehow, trust and help kung sino man po yung gagamitin ng Diyos. But that will not last. That will not be a complete hope na pwede nating asahan. But there is a sure hope na dapat nating asahan. At si Jesus lang po again ang naka-fulfill ng great plan para po sa buong sangkatauhan. Makakaasa tayo kay Jesus dahil tanging Diyos lamang ang kayang tumupad sa pangako, hindi tao, o siyang may perpektong sinseridad na gampanan ang lahat ng kanyang sinabi. Because He is a covenant-keeping God. Is a faithful and not a liar, sabi rin po sa Titus. Lagi mong alalahanin na tayo ay makakasiguro sa pag-asang hatid ng Diyos dahil sabi muli sa dulo, the seal of the Lord of hosts will do this. Siya ang magsasagawa ng sinabi niya. Kalimutan ko na yung sinabi, yung isang understanding dito. If God has spoken it, He will do it. Yun yung ibig sabihin po ng zeal of the Lord. Pag nagsalita siya, gagawin po niya talaga yun. Hindi po katulad ng mga, of course, tao lang. So again, mamuhay tayo sa katotohanan na darkness may surround, but the light of Jesus the Messiah is our steady hope. Na nagsasabi ring, our hope rests on Jesus. Pinapagtibay ito ng tatlong katotohanan sa teksto. Great light in deep darkness. Ano man po yung kadiliman ng ating sitwasyon, meron pong liwanag kay Jesus. Tandaan po ninyo yan. Sovereign King above all kingdoms. Wala pong, hindi tayo napapasailalim sa sino man. Meron pong mas nakahihigit sa kanila. Unshakable hope against earthly hopes. Meron tayong mas matibay at sure na pag-asa sa Diyos kay Jesus. O kaya outshine, overcome, and outlast.
Ngayon po, ito po yung mga gusto nating maiparating sa panahon natin ngayon. Sa paggunita natin, muli, ilang days na lang po ba before Christmas? 30 ngayon? Yeah, 20-something. 25? Yeah, sige. Yeah, 30 is, walang 31 ang November. So, sa paggunita natin muli sa panahong tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan sa atin nang ipadala niya si Jesus ngayong Kapaskuhan. Remember, nung dumating po mismo si Jesus, fulfill na ng Diyos ang kanyang plano because He has already sent the Messiah. Nagkaroon po ng nabuhayan na po ang kasangkatauhan doon sa ilaw na yun. Ngayong Kapaskuhan, ituon mo patuloy ang tunay mong pag-asa kay Jesus na siyang manunumbalik at ganap na maghahari sa lahat. Mahal ka ng Diyos dahil ipinadala niya si Jesus para mamatay sa krus kahit nung ikaw ay makasalanan pa. In Romans 5:6-11. Therefore, mamuhay kang taglay ang pag-asang natamo mo kay Jesus bilang kapahayagan sa mundo na kayang mamuhay nino man sa kadiliman dahil sa pag-asang taglay ng liwanag ni Jesus. I hope you get that last part. The more na tayo po ay nagtitiwala kay Jesus, naturally, work, go. Exams, go. Diba? Yes, problems, go. Right? Mahirap, yes. But the more that you trust in the Lord Jesus Christ, people are seeing that light. Na kayang mamuhay ng isang tao sa kadiliman, na meron palang tao na kayang mamuhay sa kadiliman. Meron palang mga tao na pwedeng magpatuloy sa problema dahil nakatuon yung kanilang pag-asa kay Jesus. Nawa makita po yun ng mga tao sa paligid sa atin, sa paligid natin. Again, bilang kapahayagan sa mundo na kayang mamuhay nino man sa kadiliman dahil sa pag-asang taglay ng liwanag ni Jesus. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat.